Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol doon sa constitutional right of an accused, no? Yung right niya to bail. Ito ay may relasyon do sa mga nangyari nitong mga nakaraang oras at araw tungkol doon sa kaso na kinakaharap ng dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go. Sapagkat siya ay naaresto na ng mga otoridad ng ating bansa, sinundo siya actually doon sa Indonesia and inendorso ng Indonesian authorities sa mga Philippine officials, and on the basis of the violation of the Philippine immigration law, nagkaroon ng deportation or removal proceedings. So pagdating niya dito sa ating bansa, si Alice Go ay meron palang warrant of arrest na nailabas ang Regional Trial Court ng Capas Tarlac for violation of Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So naisampa pala to noon pa at ngayon nga ay meron palang nailabas ng warrant of arrest. So paglapag ng eroplano, si dating alkalde Alice Go ay binasahan ng kanyang constitutional right to remain silent and the right to counsel, at siya po ay inaresto, pinusasan on the basis of the warrant of arrest issued by RTC of Capas Tarlac. At siya ay diniretso sa Philippine National Police, in particular doon sa CIDG, at doon nga siya ay idetimine. At pagkatapos makakausap ang kanyang mga abogado, nagdesisyon ng kanyang mga abogado na wag munang gamitin ang kanyang karapatan na magpiyansa or mag-post ng bail sa RTC ng Tarlac. Ano kaya ang dahilan ng kanyang mga abogado dito? Bakit hindi inavail ang kanyang karapatan na mag-post ng bail in order for the accused to temporarily have a liberty? Siyempre, iba yung nakakulong ka, no? Ang yaman-yaman, bilyonarya, naging alkalde, tapos idititini ka sa CIDG. Siyempre, iba yung comfort ng nasa bahay ka, nasa hotel ka, mayaman yan. Tapos doon ka nakahiga sa isang higaan na hindi katulad ng higaan na iyong tinutulugan sa iyong bahay or sa mga hotel na iyong tinuluyan. Masyadong magkakaroon ng discomfort dyan at uneasiness on the part of the former mayor. Pero ang nakakapagtaka, bakit ayaw gamitin ang kanyang karapatan na magpiyansa sa korte? Ano ang tunay na dahilan? Pag-usapan po natin yan. Pero bago yan, ay intindihin muna natin ano ba itong right to bail. Okay, so simulan natin sa mababang hukuman kasi nagsisimula ang kaso either sa Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, yung tinatawag na lower court. Pangalawang susunod na mas mataas na korte, yung Regional Trial Court. Tapos susunod yung Court of Appeals, tapos yung ating Korte Suprema. Dito sa kaso ni Alice Go, ang kaso ay naisampa sa Regional Trial Court sapagkat ng kaparusahan sa reklamong naisampa sa kanya ay merong punishment na more than 6 years. Kasi may bracket yan kung saan isasampang husgado, that is ang ide-determine doon gaano ba kabigat yung kaparusahan. Kapag lagpas ng 6 na taon ang pagkakakulong na parusa, yan po ay isinasampa sa Regional Trial Court. Kapag less than 6 years ang kaparusahan, dyan lang yan sa lower court or sa MTC. So sa kaso niya, ang naisampang kaso ay violation of RA 3019. So more than 6 years ang punishment doon. So kaya napunta sa RTC. Pero ano ba yung mga isinasampang kaso sa MTC? Yung less than 6 years nga. Okay, kapag ang kaso o reklamo mo ay naisampa sa lower court or MTC, yung pagpapiyansa is a matter of right before and after conviction. So dapat magsampa ka ng piyansa dyan, motion to bail. And the judge
hearing your case has no other option but to grant your bail. Before and after conviction, makakalaya ka temporarily because that is your right. Pero paano naman kung ang reklamo at ang iyong kaso ay dinidinig sa Regional Trial Court katulad ng nangyari sa dating alkalde ng Bamban-Tarlac? Sinampa sa RTC, Regional Trial Court ng Capas-Tarlac. Wala pa naman trial, wala pang hearing, wala pa namang decision ng korte. So what is going to be the right of the accused? It's a matter of right before conviction. Kapag ang reklamo ay naisampa at dinidinig na sa Regional Trial Court at wala pa namang desisyon ng hukuman, so it's a matter of right. Basta wala pang conviction yan. So the accused may file a motion for bail and the judge has no option but to grant the bail because it is a matter of right. But the situation will be different if there is already a conviction in the Regional Trial Court because the matter of right now will be set aside and it is going to be a matter of discretion if you are already convicted, no? Matter of discretion na yan. Pwede ka pa naman mag-request for bail sa husgado, but it is already a matter of discretion and not a matter of right. At hindi na motion for bail yan, petition for bail yan. You will file a petition in court for bail and hearing. Magkakaroon ng pagdinig. If the evidence of guilt is strong, hindi ka mabibigyan. But if the evidence of guilt is not that strong, then discretion yan kay judge kung bibigyan ka o hindi ng piyansa. Except in cases na na ang kaso mo ay punishable by life imprisonment, death, or reclusion perpetua. Yan and then when the evidence of guilt is strong, walang piyansa yan. So, pero kapag the evidence of guilt is not strong, then you may exercise your right to file a petition for bail. Pero matter of discretion yan on the part of the judge. Hindi katulad ng before conviction na matter of right. Okay. So, yan po yung right ng isang akusado kapag siya ay nasampahan ng kaso sa MTC, lower court, or sa RTC. Pero sa kaso ni Alice Go, ang isang medyo naguguluhan ng ating mga viewers, subscribers at ating mga kasamahan na layman, bakit daw hindi nag-a-avail ng right to bail tong si Alice Go considering it is a matter of right, no? Walang option ng judge yan pag nag-file ng motion to bail yan before conviction with the RTC. That is a matter of right and the judge has no other option but to grant the bail. Ayaw nilang gawin yon, sabi ng mga abogado. Ano kaya ang dahilan or tactical move to ng abogado ni Alice Go? Pero kung ako ang tatanungin nyo, may personal opinion ako dito. If I were the lawyer of Alice Go, tapos ganyan na sitwasyon, baka sakaling ganun din ang gagawin ko. No? Na gagawa ko ng tactical move na wag mo na magpiyansa. Bakit? Kasi may warrant of arrest din ng Senado. Okay? So, bakit? Anong relasyon? May warrant of arrest doon. Pumunta ka na lang, no? Para mawala na yung pagdududa sa iyo ng mga nag-iimbestigang mga mambabatas sa Senado na may kaugnayan sa qualified human trafficking, no, sa money laundering at sa illegal activities like pogo. So bakit hindi patapusin yan? Ganito yan. Kasi ewan ko lang kung the same ang thinking ko at as compared to the what the other lawyers are thinking. Kasi sa akin kasi I wanted to protect the constitutional right of my client. Kung may client akong ganyan, I wanted to protect the constitutional rights of my client against self-incrimination
and to a fair trial. Gets nyo? So bakit? Kasi pag pinapunta ko yan, kasi ganito yan, pag di ako nagpiyansa, under custody ng PNP si Alice Go. Yung korte ang may custody dyan, tsaka yung PNP. At you cannot force the accused to attend the Senate hearing. Hindi nagpiyansa eh. Paano lalabas yan? Unless na lang, nagpetition ang Senado na sa korte na palabasin muna yan in the meantime para maka-attend ang hearing sa amin. But discretion pa din yun ni Judge. Okay? So, kasi you cannot force the accused to post the bail eh. And other persons likewise cannot post the bail on her behalf. Kasi dapat may consent yan. So kung pwede lang yun, di sana nagpiyansa na yung mga pakawala ng other mga kalaban niya para makalabas yan, papuntahin sa Senado. So hindi ganun ang mangyayari doon. So if she will remain in the custody of the court and the PNP, then you cannot force that person to go to Senate hearing. Kasi pag pinapunta mo yan sa Senate hearing, pag nagsalita yan dahil tinatanong yan ng mga nag-iimbestiga, yung lahat ng statements na bibitawan ni former Mayor Alice Go can be used as an evidence against her in a criminal court trial. Yun. Baka madulas, may masabing hindi pabor sa kanya sa mga kasong isinampa sa kanya. So, she should rather not attend the Senate hearing kasi poprotectionan mo yung sarili mo against self-incrimination and to a fair trial. So you cannot force her to attend the Senate hearing now, considering that the court and the PNP are now taking custody of the former mayor. So yun isa sa mga tactical move yan ng abogado ng dating alkalde ng Bamban, Tarlac. So siguro sa mga oras na to siguro inis si Senator Win Gatchalian, si Risa Ontiveros dahil yan ang yun yung legal play yan eh. So ginagawa yan talaga minsan ng abogado mga technicalities na ganyan. So although sabi nung abogado ni Alice Go, ay hindi kasi marami pang mga complaints, baka mag-issue, labas-pasok na lang doon sa kulungan. So, hintayin na lang lahat. Pero if I will be asked kung bakit ganon, personal opinion and analysis of the case, the main reason is to protect the constitutional right of my client against self-incrimination and the constitutional right to a fair trial. Okay? So, let's wait and see kung ano yung susunod na mga kabanata dito sa kaso ni Alice Go. Pero mapapansin nyo, no, minsan yung personal na pananaw mo doon sa tao, pag nakita mo, nangayayat, no? Pero ako, paniwala ako nung tumalikod siya during the press briefing na nandoon si Secretary Benhur Abalos, ayaw niya humarap, tapos nakatingala yung ulo niya nakatingin sa kisame actually. Tapos sumagot siya, yung huling sagot niya, opo. Yung huling sagot niya na yan, parang medyo gumaralgal at mukhang umiiyak kaya itinataas niya yung kanyang ulo na nakatingin sa kisame. So sa ganung sitwasyon bilang tao na siyempre may pakiramdam ka naman, kahit akusado yung tao na ganon, makakaramdam ka ng awa doon sa tao. Kaya lang, siyempre, wala tayong magagawa, kasalanan niya yun. Na nagkasala siya. Although hindi pa naman napapatunayan because merong presumption of innocence dyan. Dahil, yun na nga, medyo nakakaawa dahil nangayayat yung tao. Pero, ganun kasalanan niya yun. So, dapat kung talagang mapapatunayan at may malakas na ebidensya, ay dapat panagutan niya yung kanyang mga kasalanan na nagawa against the government, against the people, lalong-lalo na doon sa Bamban, Tarlac, no? Kung totoo yung mga akusasyon sa kanya, biro mo, naloko niya
Hindi lang yung taong bayan, pati yung Comelec. Biro mo nakalusot, naging mayor, nakapag-file ng candidacy. Pero marami pa mangyayari dyan, no? At ang duda ko dyan, baka mamaya ang gawin dyan ng mga abogado is pag lumabas yung, sakasakaling lumabas yung resolution at naisampa yung complaint sa husgado for qualified human trafficking, magpipetition yan for bail. At ang katwiran yan, definitely, the evidence of guilt is not strong. Nangyari na yan sa kaso ni Juan Ponce Enrile, di ba? Plunder case yan. Lalong-lalo na sa kaso ni Senator Jinggoy Estradas, di ba? Tanungin niyo sarili niyo. Ayan, may kasong plunder. At ang plunder is punishable by life imprisonment. So, pag life imprisonment, death, or reclusion perpetua, these are cases that are non-bailable when the evidence of guilt is strong. Kaya lang, ang ginawa ng mga abogado nga ni Jinggoy Estrada ay nag-file ng petition for bail and hearing at napatunayan nga during the hearing before the decision ng plunder case niya ay the evidence of guilt is not that strong. That is why nakalabas si Jinggoy at yun nga tumakbong senador at nakaupo na ngayong senador ng ating bansa because yung kaso niya ay napatunayan na that the evidence of guilt is not strong. Okay? So, ganun din, definitely, ang gagawin ng mga abogado ni former Bamban Mayor na si Alice Go. It is a crime that is actually non-bailable because it is punishable by life imprisonment, yung qualified human trafficking. But on the part of the lawyer, their duty is to file a petition and for bail and hearing to prove that the evidence of guilt is not strong. Okay? So sana may natutunan tayo ngayon at gusto ko din ipaalala doon sa mga kukuha ng bar exam sa Sunday na yata, no, na itong bail as a matter of right and bail as a matter of discretion is one of the most favorite questions in every bar examination. Okay, so kung if I were you, babasahin ko uli yan, magbabasa ng mga jurisprudence at maganda nga example yung kaso ni Jinggoy Estrada na nakalabas, no, because the bail was granted by the court because the evidence of guilt is not strong. Okay, hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.